Bumalik sa piling ng babae ang lalaking pinakamamahal niya, di niya inasahan na iiwan ulit siya nito. Kakarating lang ni Viola sa inuupahan niyang apartment, galing siya sa opisina, medyo nahimas nga niya ang kanyang sentido dahil sumasakit ang ulo niya sa sobrang traffic, tapos na siyang magpalit ng damit nang marinig niya ang mga katok sa pinto. Pagbukas niya ay di niya inasahan ang dumating na bisita, si Rafi. Ganoon na ganon din ang anyo ng lalaki nang una itong pumunta sa kanya, ngayong bumalik na naman ito ay alam na niya kung ano ang dahilan. "Good evening, Viola. Kung pwede, ibig kong magsimula tayong muli," malambing na sabi nito. Sa tingin niya ay nakainom ang lalaki, dahil amoy alak ito nang pumasok sa apartment niya. "Iniwan ka niya ulit?" tanong niya. "Hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa kanya. Ginawa ko naman ang lahat para mapaligaya siya pero binabaliwala niya pa rin ako," sagot ng kausap. Si Rafi ay nakilala niya sa isang bar 2 taon na ang nakakalipas. Dahil nagkakasundo sila sa mga bagay-bagay ay madaling nagkalapit ang mga damdamin nila. Di nagtagal ay nahulog ang loob niya sa lalaki at ganoon din ito kaya nagkaroon sila ng relasyon. Pero huli na nang matuklasan niya na mayroon na pala itong asawa at may isang anak. Nalaman din niya na mahilig pumatol at sama-sama sa ibang lalaki ang misis nito kaya nagawang magloko ni Rafi at makipagrelasyon sa kanya. Noong unang iwan ito ng asawang si Maxine at sumama sa Kalaguyo ay pumunta ito sa apartment niya at niyaya siyang magsama na silang dalawa. Pero ang problema, nang bumabalik ang asawa ng lalaki ay iniwan siya nito na parang walang nangyari. Sa madaling salita, panakip butas lang siya. Ngayon ay bumabalik na naman ito sa kanya makalipas ang ilang buwan dahil siguradong iniwan na naman ito ng babae. Wala siyang magawa. Hindi niya kayang itaboy si Rafi dahil mahal na mahal niya pa rin ito kaya kahit panakip butas lang siya ay ayos lang basta makasama niya ito. Kaya nang dumating ito ay muling humaplos ang awas sa puso niya. "Pumasok ka," sabi niya sa kaeganiya ang lalaki sa salas. Muli ay nadama ni Viola ang kakaibang kasiyahan kapag kasama niya ang lalaki kahit paminsang nagdulot sa kanya ng pait ang pag-iwan nito noon sa kanya. "Akala ko, hindi ka na babalik sa akin. Akala ko, tuluyan mo na akong nalimutan," sabi niya. "Hindi kita malilimutan kailanman, Viola," sagot ng lalaki. Mula noon ay sa apartment na niya umuuwi ang lalaki, tuwang-tuwa naman si Viola dahil sa wakas ay bumalik ang pinakamamahal niyang si Rafi. Kung dati, kasama niya palagi ang mga kaibigan niya sa opisina, para mamasyal, ngayon ang lalaki ang gusto niyang kasama. "Hey, hindi ka ba sasama sa amin na manood ng sine?" tanong ng isa sa mga kaibigan niya. "Hindi pwede, may naghihintay na sa akin sa apartment," tugon niya. Si Rafi lang ang mahalaga sa kanya, si Rafi at wala nang iba kaya excited siyang umuwi para may pagluto ng paboritong ulam ang mahal niya. Pagdating sa apartment ay naratnan niya na roon ang kinakasama, maaga itong umuwi, ipinaghanda niya agad ito ng pagkain. "Wow, ang sarap naman ito, wala ka pa ring kupas pagdating sa pagluluto," wika ni Rafi. "Siyempre, para sa iyo yan, mahal ko," sagot niya. At pagkatapos nilang kumain ay pumasok na sila sa kwarto para magpakalunod sa kaligayahan. "Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang buhay kung wala ka," masuyong sabi sa kanya ni Rafi habang pinapaliguan siya ng halik. "Just love me and I'll do everything para sa iyo," malambing na tugon ni Viola sa kaginantihan ng halik ang Kalaguyo. Ngunit ang inakala ni Viola na kaligayahan ay hindi pala pang matagalan. Alam niyang masakit ang unang kabiguan niya kay Rafi pero mas masakit pala ang ikalawa, insulto at sampal na ito sa katauhan niya. "Ano, babalikan mo siya, sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa iyo," naluluhang sabi niya. "Pasensya na, pero mahal ko si Maxine, Viola, higit kaysa sa sarili kong kaligayahan," sagot ng lalaki. Heto na naman siya, umiiyak sa balikat ng mga kaibigang pilit na umuunawa sa kanya. "Kung bakit naman kasi kay daming lalaki, sa siraulong yun ka pa nagpakaloko," sabi ng isa. "Anong magagawa ko, mahal ko siya, mahal ko siya," lumuluhang sambit niya. Mula nang iwan siya ni Rafi ay bumalik siya sa dati niyang buhay, palagi na ulit niyang kasama ang mga kaibigan niya.
Wow, sama-sama ka na ulit sa amin ha, Viola, mabuti yan, deserve mo ang maging masaya, sabi ng isa sa mga kaibigan niya. Oo nga naman, huwag kang mag-alala, dadalasan natin ang paglabas para tuluyan mo nang makalimutan ang lalaking iyon, sabad, ng isa. At nakasanayan na nga niyang muli ang mag-isa sa kanyang apartment sa loob ng ilang buwan, pero isang gabi, pag-uwi niya. Ha? Ikaw, naroon si Rafi, naghihintay sa kanya. Hello, sweetheart, Anito, paano ka nakapasok dito? Tanong niya. Mahalaga pa ba na malaman mo? Ang importante ay narito akong muli, ain't you happy to see me? Sabi ng lalaki. Bakit, itinapon ka na naman ba ni Maxine? Kumunat ang noo ni Rafi. Hey, halik at yakap mo ang gusto kong ipasalubong mo sa akin, hindi sambat, Anito. Sa puntong yun ay nakapagdesisyon na si Viola, ayaw na niyang muling masaktan. Tapos na akong umiyak, Rafi, at ayoko nang umiyak pang muli, tugon niya. Hindi nakakilos ang lalaki, hindi makapaniwala sa sinabi niya, pero sweetheart. Tinangka siyang yakapin ni Rafi pero hindi na niya hahayaan yun, nadala na siya. Tama na, gusto ko nang buuin ang pira-pirasong bahagi ng puso ko na winasak mo. Hindi ko na muling papayagan na wasakin mo ulit ito. Ayoko nang maging panakip butas mo. Kaya lumayas ka na, Rafi, umalis ka na, hayag niya. Lulugulagong lumabas sa pinto si Rafi, tuluyan na itong umalis. Buong magdamag na umiyak si Viola pero yun na ang huling iyak niya para kay Rafi. Wala siyang pinagsisisihan sa mga sinabi niya rito. Kung mahal talaga siya ni Rafi pangangatawanan siya nito pero hindi, kaya siya na mismo ang tumapos sa relasyon nila, sa kahibangan niya. Mula noon ay hindi na siya ginulo pa ni Rafi, nabalitaan niya na nagkabalikan na ulit ang lalaki at ang asawa nito, napagtanto niya na tama talaga ang desisyon niya na makipaghiwalay na rito. Umaasa na lang siya na balang araw ay makakahanap din siya ng tamang lalaki na kaya siyang panindigan at magmamahal sa kanya ng buong buo na wala siyang kaati.